back po sa Global Harvest Global Ministry, real life issues, tungkol po sa pinag-uusapan nating episode about crossroads, sa gitna ng buhay. Yan po yung crossroad. Anong gagawin mo? So, how do you make decisions, when you're overwhelmed? Yan po. So, muli po, ito po ang inyo pong lingkod Pastor Edric and Beth. Yan, kung saan open tayong pag-usapan sa podcast na ito, yung tinatawag nating mga moments ng pagkalito, pagkapagod, yun, at desisyong mahirap pero kailangan, di ba, dear? Yes. So again, ang ating topic po ngayon ay continuation ng ating pinag-uusapang Crossroads, episode 2. Yan. This is sa lahat sa atin, pagod na pero kailangan lumaban. Yan po yung ating pong Crossroad episode 2 na pag-uusapan for tonight. Pagod ka na ba? Pero kailangan lumaban. Faith and strength in the midst of tiredness. Yun nga po yung pag-uusapan po natin tonight. Right? So, dear? Okay, so magandang gabi po sa atin lahat. Maganda po yung topic po natin ngayong gabi. And gusto ko po i-share sa inyo mga real life struggle. Yan. So, alam mo po ba yung feeling na ubus ka na? Yan. Parang kandilang nauupos. Ganun po yung pakiramdam. Physically pagod, emotionally drained, spiritually and financially empty. Pero kahit gusto mo nang huminto, parang hindi pwede. Amen. Diba, no? Yung bang pagod ka na, gusto mo na mag-stop for a while, pero hindi pwede. May mga umaasa sa'yo. May mga kailangan kang tapusin. May mga laban sa buhay na hindi mo pwedeng iwasan. Amen. May mga kailangan ka, sa buhay na ito. Halimbawa, estudyante ka, na halos sumuko na sa pressure, o kaya isa kang magulang na halos mawalan ka na ng pasensya, o kaya simpleng tao lang na pagod na sa paulit-ulit na problema. Nakakapagod talaga, pero ang good news doon, mga kapatid, may pag-asa. Yes, may hope tayo. May hope pa rin. May hope. Yan. So, gusto ko pong i-share po sa inyo yung mga biblical characters po natin. At isa po doon si Prophet Elijah. So, kilala po natin si Prophet Elijah. Sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 18, ito po yung context po. Si Prophet Elijah po ay isang matapang na lingkod ng Diyos. Sa 1 Kings chapter 18, nakipaglaban po si Prophet Elijah sa ilang propeta po, sa 450 prophets ni Baal sa Mount Carmel. At nanalo siya sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kapangyarihan po ni Yahweh. Pero alam niyo po, pagkatapos po ng malaking tagumpay na iyon, ay dumaan po si Prophet Elijah sa sobrang pagod, takot, at burnout. Prophet na po siya, Burnout. Prophet, yes, prophet na siya ng Lord, Mahirap, pag pagod na pero siya mismo po nakaranas ng sobrang pagod, takot at burnout. Sabi po sa 1 Kings chapter 19 verse 4, kung may Bible po kayo, buksan niyo po yan. Sabi niya, Lord, I have had enough. Take my life. Ang bigat po nung kanyang sinabi sa Lord. Na, pagod na ako, Panginoon. Gusto ko nang sumuko. Yun po ang sabi ni Prophet Elijah. Pagod na siya, emotionally, physically, and I guess mentally, pagod na rin po siya, And lahat. Spiritually, napagod din pala siya spiritually, na kahit po siya isang major prophet ni Lord. Pero hindi po doon natapos ang kwento niya. Amen. So ano po ang ginawa po ni God kay Prophet Elijah? Una po, pinagpahinga po siya ng Lord. Sabi po sa verses 5 and 6, dinalhan siya ng pagkain at pinatulog. Doon po kasi doon sa context ng verses 5 and 6,
ginising po siya dun eh. Sabi niya, gumising ka, bumangon ka at kumain ka. Yun po ang sabi sa kanya, yun po instruction sa kanya. So, ibig sabihin po nun, minsan, kailangan mo lang talaga ng pahinga at pagkain. Kain, yes, food lang. Napakahalaga po kasi kung physically drained po tayo, we need food. Kahit po mentally drained na tayo, we still need food and rest. No? At Right. even yung ating spiritual rest, kailangan po natin yan. No? Then pangalawa, ano pa po ang ginawa po ni Yahweh kay Prophet Elijah? Sabi po diyan sa verse 18, pinagtibay muli ng Panginoon ang kanyang loob. Amen, no? So ipinakita po ng Diyos na hindi po siya nag-iisa. Meron pong 7,000, no, 7,000 pa na hindi sumuko sa pananampalataya. Ang sabi po dito sa verse 18, nung ginising po siya, sabi niya, kumain ka, gumising ka, kumain ka. Dahil meron pang 7,000 na tao or sabihin natin na Kalaban. na hindi pa sumusuko sa pananampalataya, no? Yun po yung sabi ng ating Panginoon dito po sa verse 18. Now, ano pa po yung pangatlo na ginawa po ni God kay Prophet Elijah? Binigyan siya ng bagong direksyon, no? A new direction. Hindi siya pinabayaan ng ating Lord sa pagod niya, pinaalalahanan siya na may purpose pa siya. Amen. No? So may purpose pa, kaya hindi pwede mapagod, bawal na mapagod. Ganun. So kaya tayo bawal mapagod kasi may purpose pa si Lord sa atin. Bawal na mapagod. Yan, no? Shout out So, sa mga nanay. Yes. Bawal mapagod sa mga nanay at Marami pang ipagagawa si Lord sa atin eh. So ano pong application nito? Kagaya po ni Prophet Elijah, pwedeng mapagod. Amen? Right. So tandaan po natin yan, kahit na po tayo mga mananampalataya, mga lingkod ng ating Panginoon, pwede mapagod. Walang masama po doon. Kasi we are still human eh. Right. No? Pwede tayo mapagod. Pero, the good news po, hindi po tayo nag-iisa. Amen. No? Hindi tayo nag-iisa. So, nakikita ni God yung ating kapaguran. Nakikita niya kung gaano po tayo napapagod na. And God understands our battles. Right. No? And just like Prophet Elijah, He will give you rest, strength, and a reason to keep going. Amen. So, bibigyan po tayo ng ating Panginoon ng kapahingahan, ng kalakasan, at ng dahilan para tayo magpatuloy. Amen. Alam niyo po, ito po, short lang po. Ako po napapagod din po ako eh. No? Kapag napapagod po ako, ito po yung prayer ko, Lord, napapagod na ako, Lord. Yung strength ko, dagdagan mo pa po. Lord, yung strength mo, maging strength ko. Yun po yung prayer ko sa Panginoon eh. Lord, hindi ko po kaya lahat ito, pero alam ko, Panginoon, kasama kita. Bibigyan mo po ako ng kalakasan. Amen, no? So, ganun po yung prayer po natin. Yan. So, bukod po kay Prophet Elijah, meron pa. Isang babae naman po. Example pa. Isa Ayan. pa. Pagod na pagod din sa buhay. Yes. Si Hannah. Yan, no? So, alam po natin yung kwento ni Hannah. Sa 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 20, yan. Pwede niyo pong buksan ng Bible niyo po. So, pagod na po si Hannah. No? Bakit po? No? Sa paanong paraan po siya napagod? Taon-taon po kasi, siya'y nalulungkot. Bakit po? Dahil wala po siyang anak. Yan, no? Kasi nung panahon noon, talagang iba talaga yung may anak eh. No? Iba. So, ano yun eh, parang kapag may anak ka nung panahon noon, pride mo yun, no? Kalakasan mo yun eh. At yung focus ng attention sa iyo eh, kapag may anak ka nung panahon noon. At lagi pa siyang pinapahiya ni Penina. Okay. So, sino ba yan si Penina? Si Penina ay yung isa pang asawa ni Elkanah. So, bukod kay Hannah, meron pa pong asawa si Elkanah. Yan po si Penina. Si Penina, meron po siyang anak. No? So, going back to Hannah,
umiiyak po siya sa templo, broken and exhausted. Na? So, every time na mananalangin po si Hana sa Panginoon, talaga pong andoon yung pagluha niya. Humahagulgul po siya sa Panginoon at pagod na pagod na. Pero lumaban pa rin po si Hana. Amen, no? Instead po na sumuko, lumaban po siya sa panalangin. Okay? So, doon po siya sa panalangin nakipaglaban. Doon po siya nakipagbuno sa panalangin. No? At dahil sa kanya pong pananampalataya, dininig ng ating Panginoon yung kanyang panalangin at binigyan po siya ng isang anak. Yan. Hulaan niyo po kung sino. Yan. Tama po kayo. Sino nakahula? Sino po yan? Pwede niyo po ilagay sa comment section. Siya po ay si Samuel. Naging Yan. prophet. Yan. Naging prophet din po The si Samuel. future, Yes. No? So, si Hana ay matagal nang gustong magkaanak, pero baog po kasi siya. Paulit-ulit siyang nilalait ni Penina, pero hindi po siya sumuko. Kasi hindi po siya sumuko. Buong pusong nanalangin po si Hana sa Panginoon at nangakong ibibigay niya ang kanyang anak sa Diyos. Yun po yung pangako ni Hana, na kapag pinagkalooban po siya ng Panginoon ng isang anak, ang pangako po niya sa Panginoon, ipagkakaloob ko po siya sa iyo, o Panginoon, doon po sa templo. No? So, sinagot po ng Lord yung kanyang panalangin at ipinanganak nga po si Samuel. Now, in short, si Hana ay hindi sumuko kahit matagal na siyang naghihintay at kahit siya po ay pagod na sa kakahintay. No? Hirap So, maghintay, yes. Nakakapagod. Yeah. Amen. Alam ko yun, nakakapagod maghintay. Nananampalataya si Hana at buong puso siyang nanalangin sa ating Panginoon, kay Yahweh, at sinagot siya ng Diyos. Amen. 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 Yan, thank you, Amen. dear, no? Sa Yes, dalawang example amen. na. So, meron pang isa, no? Tingnan naman natin sa pang character sa Bible na talagang pagod pa rin. Ayan, hulaan po ninyo. Hulaan po niyo, siya po ay si Paul, no? Si Pablo. Ayan, kung meron kayong Bible, diyan po sa 2 Corinthians 11:28, 32, 23 to 28. Diyan po yung istorya naman ni Pablo o ni Paul na pagod. Binugbog, okay? Tingnan natin paano siya pagod na pagod. Sobra. Binugbog, ikinulong, ininsulto, nilapastangan, halos mamatay, no? Paulit-ulit, no? Sabi ni Paul, no? I've been in danger, no? Hungry, cold, and sleepless. Wow. Hirap naman din yun, ano? Yes. Yan ang sobrang pagod na Nasa talaga. danger na, gutom pa, tapos malamig yung sleepless, hindi nakakatulog. Yes. Pero, ayan, ito yung sabi sa kwento, lumaban pa rin. Ayan, no? Amen. So, lumaban pa rin si Pablo, no? Hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Ayan po, maganda kay Pablo, kahit na pagod, binugbog, kinulong, inunsulto, nilapastangan, halos mamatay. Wow, praise be to God, no? Wow, hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng ebanghelyo, no? Ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi niya doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, dear, no? Sabi niya, I have fought the good fight, no? I have finished the race, I have kept the faith. Ayan, no? Yun po yung deklarasyon. Ang patutuon ni Pablo sa kabila na pagod sa buhay. No? Sabi ni Apostle Paul, tinapos niya ng tapat, no? Ang laban ng pananampalataya, naging matatag siya sa kanyang takbuhin at hindi siya bumitaw, okay? Yes, Sa amen. kanyang pananampalataya. In short, no, itong testimonyo ni Pablo dito sa 2 Corinthians 11:23-28, mga kaibigan, sabi niya, tapat akong lumaban, tinapos ko ang aking takbuhin, at nanatiling may pananampalataya. Wow, ang ganda niyan, ano? Yes. Ganda niyan, no? Ibig sabihin po, hindi sumuko, hindi sinukuan ni Paul, no? Itong kanyang mga karanasan na ito hanggang dulo. Ayan, no? Hanggang dulo.
Nagtapos siya sa Diyos, no? Ganun din ang panawagan sa atin. Kaya kaya nga po binibigyan po namin ni Beth itong mga example sa Biblia para makarelate po tayo. I'm sure relate tayo, no? Kay Hannah, kay Prophet Elijah. Itong kay Paul din, po. So lahat dito sa kwento po namin kanina sa tatlong ito, dun sa Bible stories ng mga tao, dumaan sa sinasabi nating sobrang pagod, no? Emosyonal, physical, at spiritual, no? Pero hindi sila sumuko. Yes. Okay? Dahil alam nilang ang Diyos, ito maganda, no? Alam nilang ang Diyos, no po, ang lakas sa likod ng laban ng buhay nila. Amen. Amen. So, again, no, ito yung ating mga biblical encouragement sa atin. No, magbibigay naman kami ng mga biblical encouragement sa atin. Pagkatapos na makita natin yung mga problemang karanasan ng kapaguran ng mga story sa Bible. So let's look what the Bible says, no? Example, example. Itong Galatians chapter 6 verse 9, yan. Maganda po ito, no? Sa New Living Translation, sabi po sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. Yes. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Oh wow, ganda nito ng ganito, no? So kaibigan, kapatid, no, brothers and sisters in Christ, pagod ka man ngayon, okay? Hindi sayang ang laban. Yes. Sabi mo sarili mo, pagod man ako, hindi hindi sayang ang laban. Kanino? Kay Christ, no? Yes. May hinog na bunga sa tamang panahon. Yan, di ba? May hinog na bunga sa tamang panahon, no? Kung hindi ka susuko, ang Diyos na po hindi lang nakatingin sa performance mo, no? Sa mga ginagawa mo, sa mga ministry mo, nakatingin din siya sa puso mo. Yes. Amen. Hallelujah. Ano mang ganda kay Lord, no? Hindi lang siya tumitingin sa performance natin, kundi higit sa lahat sa puso ng bawat sa atin. At kapag ang puso po natin, ay nanatiling nagtitiwala kahit pagod, may lakas na nanggagaling po sa kanya. Okay? Kaya rin po sabi sa Isaiah 40:29-31, isa pang biblical encouragement dito, no? Sa Isaiah 40:29-31. Alam niyo po ito, no? Sabi po doon, He gives strength to the weary, no? Those who hope in the Lord will what? Renew their strength. Wow! Hallelujah, no? Ang Diyos po ang nagbibigay ng lakas, no? Sa mga nanghihina at pagod. Kahit ang mga kabataan, sabi nga natin dyan sa Isaiah 40:29-30, napapagod at nadarapa. Pero ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay ay laging may bagong lakas. Amen. No? Yes. Para silang agila, no? Inistorya dyan, no? Nilalarawan. Para silang agila. Pag hindi ka raw sumuko, hindi mo sinukuan ang mga laban sa buhay, para silang agila, para kang agila na muling lumilipad. Di ba may kanta tayo, dear? Tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Yun, no? Kumanta pa kami, no? So, yan po ang maganda, no? Para tayong hinantulad sa isang agila na muling lumilipad, tumatakbo, pero hindi napapagod, no? Yes, Naglalakad, pero hindi nanghihina. So, in short, kahit pagod ka na, kapatid, kahit pagod ka na bilang nanay, o sa ministry mo, Tsaka tatay din, o uncle, o tito, lolo, lola, o estudyante, kahit anong pagkapaguran na maaaring naranasan mo ngayon, kapag nagtitiwala ka sa Diyos, alam niyo yun, bibigyan ka niya ng bagong lakas. Hallelujah, no? Yes. Hindi mo kailangan sumuko. May Diyos na nagpapalakas sa iyo. So, tingnan natin yung mga life application, no? Mga simpleng basic life application dear, no? Na pag-uusapan natin. So, anong gagawin mo? Ayan, no? Yung tanong, anong gagawin mo, dear, kapag pagod ka na pero kailangan lumaban? So, at least merong marami ito, no? Merong 7.
Yan, no? 7. Isa-isahin natin, bahagi natin din. Hati tayo. Yes. Marami kaya maghati tayo. Ako muna. Okay, number 1, no? Sulat mo to. Number 1, post, don't quit, but don't quit. Yan. Yes. Mag-post ka muna. Tumigil ka muna sandali, no? Pero huwag ka sumuko, no? Post, but don't quit. So, okay lang mapagod. Ibig sabihin, okay lang magpahinga. Rest is not defeat. Okay? Pero wag mong bitawan ang tiwala sa Diyos. Yan, ibig sabihin, no? Yes. Magpahinga ka, pero wag kang sumuko, no? Normal lang mapagod. Yan, sabi mo sa rin mo, normal lang mapagod. Normal Lahat lang tayo na po, mapagod normal ako. Yes, Tao lang Lord. tayo, part ng ating disenyo na napapagod din ang ating physical, spiritual, financial, emotional, no? Pero kahit tuminto ka sandali para magano, bakit ka ba hihinto, dear? Post but don't quit. Ibig sabihin, mag-recharge. Yes. Okay? Mag-recharge, no? Huwag mong isuko ang laban. No? Minsan, pahinga lang ang kailangan mo marahil para makabalik ng mas matatag, di ba? Yes. So that's number 1, post but don't quit. Number 2, pray before you push. Ano ibig sabihin nitong pray before you push? Pray No? before you. Bago mo itulak o bago mo gawin ang sarili mong lumaban, lumuhod ka muna. Ibig Yes, sabihin, amen. yan po yung pray before you push. Bago gawin yung mga bagay pa na maaaring kinapagburan mo, mag-chillax ka lang, pray ka muna, no? Lumuhod ka muna. Okay? Tuhurin mo, sabi nga, no? Ituhod mo. Ibig sabihin, Amen. dalhin mo sa Panginoon ang mga bagay na yan. Power comes when you surrender first. Ibig sabihin, no? Power comes when you surrender first. Magdasal ka muna bago kumilos ulit. No? Magdasal ka muna bago kumilos ulit. Bago ka tumuloy sa plano, sa problema o decision, o mga ministry mo, pag-aaral mo, negosyo mo, career mo, magdasal ka muna bago ka kumilos, no? Bago ka tumuloy sa lahat Yes. ng mga ginagawa mo ulit. Dumapit muna kay Lord. Yan ang Yes, ibig sabihin, no? amen. Dumapit muna kay Lord. Okay? Dahil kapag dasal, no po, ang nauna, alam niyo po 'yon. Kapag dasal ang nauna, may gabay at lakas kang baon. Yes, Yun, amen. no? May gabay at lakas kang baon. Mhm. Huwag puro effort lang, yun, no? Dapat may faith din. Yes, Okay? amen. So, number 3, no? Remember who fights with you. Alalahanin mo, no? Alalahanin mo kung sino ang kasama mo, sino ang lumalaban para sa iyo. Yun ang ibig sabihin, remember who fights with you, no? Hindi mo nilalabanan ang buhay na to na nag-iisa. Okay? Kasama mo ang Diyos. Kaya may kanta tayo, di ba? God with us, so close with us. Kayong kasama. Emmanuel. Kasama mo ang Kasama natin ang Diyos. O, di ba? Di Yan, ako matatakot. Yes, Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. O, yun. Siya po ang tunay na lakas natin. Amen. Hallelujah. No? Sabi nga dun sa Romans 8:31, if God is before us, who can be against us? Kakampi mo ang Amen. Diyos, kasama mo ang Diyos, no? Huwag mong kalilimutan na may makasama kang lumalaban. Si Lord, no? Si Lord. Hindi mo kailangang harapin ang lahat na mag-isa. Okay? Ang Diyos, ang tunay mong lakas, ano po, at tagapagtanggol. Kaya kahit mahirap, laban lang, no? Panalo ka basta kasama mo si God. si God. Amen? O, Yan. ikaw naman, dear. Okay, para makapag-relax naman ako. Number 4 naman tayo. Acknowledge your weakness. Don't let it define you. Amen. No? So, okay lang na aminin na pagod ka. Okay lang yun. Lord, napapagod ako. Pagod na ako, Lord. Okay lang sa Panginoon yun. Yun, Lord, no. Burnout na ako, Lord. Lord, malapit na maubos yung PC ko, Lord. Malapit na Pasensya maubos ko. yung pasensya ko, Hindi Lord. ka ng pasensya sa SM. Yes. Tinapay. So, okay lang po yun. Okay lang po yun. Hindi ka mahina dahil napagod ka. Kasi nga po, yung paulit-ulitan sinasabi namin ni Pastor Eric, kasi tao po tayo eh. Lord. Napapagod po tayo, no? Napapagod po tayo. Pero wag po nating hayaan yung pagod ang magdikta ng direction po ng buhay natin. Si Lord po ang source ng tunay na lakas natin. Amen? Kaya nga, yung ating strength comes from the Lord. Si Lord ang ating strength.
The Kanta joy din. of the Lord is my strength. The joy Yan. of the Lord Is my strength. Isa pang Yun, kanta. no? God is my strength. Yun. Yun yung My mga heart. praise and worship, no? Yun. Tsaka alam niyo po, pag napapagod tayo, yun, tama yun. Tama yun. Mawit ka, dear, no? kanta ka, Kumanta makinig tayo ka. ng praise song na Laban mo yung sarili magpapa-uplift ng ating Right. ng ating spirit sa Lord. Okay? So, ano pong application nitong number 4? Ipag-pray mo ng tapat kay Lord ang nararamdaman mo. Okay? Maging tapat po tayo sa Lord. Straightforward po tayo. Sabihin natin sa Lord na napapagod ka, Lord. Ayoko na po nito eh. Lord, paulit-ulit na lang po. Bakit po ganito? Okay lang po yun. So, gusto po ng Lord yung honest eh. Yung coming from our heart. Walang sugar coating. Yun po yung sinabi ko po nung nakaraan. Walang sugar coating sa Panginoon. Kung ano po yung nararamdaman natin at kung ano yung nagiging dahilan kung bakit tayo napapagod, ano yung dahilan kung bakit parang gusto mo nang mag-give up, sabihin mo pa rin po kay Lord. Kasi ako, ganun po ako eh. Sinasabi ko sa Lord, nagsasabi ako kung ano yung dahilan, kung sino. Yun. Magsumbong ka kay Lord. Sumbong Yes, mo kay no. Lord. Huwag kay tulpo. Lord. Kay Ganun, Lord no? ka magsumbong. Yes, no? Pero, sabihin natin sa Kanya na napapagod po tayo. Pero, yan, magtiwala pa rin po tayo sa Panginoon. Nandoon yung ating lubusan na pagtitiwala sa ating Panginoon. Parang, Lord, napapagod ako pero patuloy ako magtitiwala sa Panginoon. Napapagod ako, Lord God, ino-offer ko to at the altar of your feet, O God. Then I will keep on trusting on you, O Lord. Yan po yung prayer natin. Then number 5. Yan. Ano po yung 5 natin? Take rest seriously. It's spiritual. Okay? So, narinig nyo na po yung sinasabing kaya nga po, biglang inimpress lang po sa akin ito sa puso ko na, kaya nga po, diba, doon sa 10 Commandment, keep the Sabbath day holy. Yung Sabbath day po kasi, binibigyan po tayo ng Panginoon na makapagpahinga po yung ating spirit sa Kanya. Magpahinga po tayo sa Panginoon. No? Yan po ibig sabihin yan. Hindi ka palagi kailangan lumaban ng tuloy-tuloy. Minsan, nabanggit po ni Pastor Edric, si Lord din ang nagsasabi, anak, magpahinga ka muna. The battle is not yours but mine. No, I will fight the battle for you. Yan po sagot sa atin ng Lord. Katulad po ni Prophet Elijah, no? Kailangan mo rin ng pahinga para makapagpatuloy. Okay? So, kapag ka napapagod ka, sasabihin lang sa'yo, sumubo ka muna. Baka kulang ka sa food. O baka nalipasan ng gutom. Kain ka. Pahinga ka. No? Literally, pero totoo po yun kasi ganun po yung karanasan po ni Prophet Elijah. Ginising siya, pinakain siya, pinagpahinga po siya. At na-regain po yung kanyang strength. Yan. So, ano po application nito? Maglaan ng tahimik na oras. No, magkaroon po tayo ng quiet time. Be still in the Lord. Yan, no? Be still in the Lord. Kahit 15 minutes lang. Okay? Kung mahabang Time pa. Spiritual rest, physically rest, nap time, no? Kailangan po natin 'yun eh. Kailangan din po pinakikinggan natin yung sinasabi ng ating katawan. Kapag sinabi ng ating isip, ng ating katawan, pahinga ka muna, magpahinga muna tayo. Ipahinga mo po yung isip mo, yung pong physical body mo po. Kahit sa spiritual po, ganun din po, no? Kaya kailangan po natin maging sharpen po ang ating spiritual senses. Talagang very sharp yung ating spiritual hearing sa Lord. Pag sinabi ng Lord, anak, mag-rest ka muna sa akin. Yan, no? So, para magpahinga sa presence ng Lord. Yan po yon. So, hindi yung pinagpapahinga ka ng Lord. Ang gagawin mo, scroll time. Tapos, wala. Sabihin, kailangan po ng soul time. S-O-U-L. Soul time for the Lord. Hindi po scroll time. Hindi po yung imbis na pagpahinga ka, sige, yung cellphone ka ng cellphone. No. Soul time for the Lord. And number 6, surround yourself with faith-filled people. Yan, amen. Oh, ganda po nito. Hayaan mong, kapag ka napapagod ka po, hayaan mo na
na mapalibutan ka ng mga yung sinasabi nating destiny connections. Yung mga sabi rito, faith-filled people. Okay? So, pag napapagod ka na, huwag kang lalayo sa mga taong magpapaalala ng katapatan ni Lord. Kapag napapagod po tayo, huwag tayong lalayo sa ating worship, huwag tayong lalayo sa mga fellowship, huwag tayong lalayo or mag-a-absent o aalis sa ating mga online study group, no? So, kasi we need people mga small group, yes, we need people who will remind us na, sabihin, Bet, laban lang, kasama mo si God. 'Di ba sa online study group natin, doon mo na napo-pour out, na ilalabas yung pagod mo, yung laman ng puso mo, tapos sasabihin sa'yo ng mga kapatid mo doon, Bet, laban ka lang, magpatuloy ka lang na magtiwala sa Lord, kasama mo kami, we will pray for you. O, 'di ba, ang sarap po nun, na may nananalangin para sa iyo. So, ano pong application nito? Magkaroon po tayo ng sa iba cell group yung iba naman disciples group, life group, no? Care group, big group, kahit na small group 'yan. OSG, no? Kailangan po natin 'yan, no? Kaya sabihin mong pagod ako, pero kailangan ko na encouragement, kaya dadalo ko sa mga ganitong gawain. Pagod ako, Lord. Drain ako, Lord. Parang pakiramdam ko, nag-iisa ako, Lord. Pero, mag-worship pa rin ako sa iyo, Lord. A-attend pa rin ako ng mga Bible study, Sunday school. A-attend pa rin ako ng mga ng mga empowering conference. A-attend ako, Lord, ng mga nung prayer meeting, no, ganyan, no, Bible study ng online study group namin, care group namin. A-attend ako, Lord, kahit pagod ako. Kasi kapag umattend po tayo sa mga ganyang mga ministry ng Lord, makakakuha tayo ng kalakasan ire-recharge niya tayo. Yun yung sinasabi po ni Pastor Edric kanina. Ayan, no? So, allow others, yung mga faith-filled people, to speak hope into your life. No? Hayaan natin sila. Huwag kang mahihiya. Magde-declare sila sa'yo. Tsaka huwag kang mahihiya na, kapatid, ipag-pray mo ko. Please, uplift me in your prayer. Will you please intercede with me in prayer? Kasi, ganito yung pakiramdam ko, ganito yung pinagdadaanan ko. It's okay. So, napakaganda po nun. Amen? The number 7, keep moving forward. Yan. Kahit mabagal. Diba? Ang naisip ko po rito yung yung turtle. Diba? Mabagal yung turtle. Pero kahit na mabagal siya, natapos niya yung finish line Nakatapos siya sa finish line No? Basta kailangan, hindi naman po kailangan na mabilis ka. Hindi kailangan magmadali ka po Ang mahalaga po, hindi ka sumusuko. Amen? No? Mabagal ka, yes. Yan yung sinasabi nating slow but sure. Kasama mo si Lord. Okay lang yung mabagal ka. Kasi nag-iingat ka iniingatan ka po ng Panginoon Kaya nga, kahit isang hakbang lang sa bawat araw, makakarating ka rin po, matatapos mo po yung finish line na yan. Kahit isang hakbang lang bawat araw, mapagtatagumpayan mo po kung ano man yung mga pinagdadaanan mo po sa buhay. No? Basta kasama mo si Lord, okay lang po yan. Lumaban ka pa rin. Amen? Ang mahirap po, di ba mahirap dear, no? Yung pagod ka na, pero wala kang Kristo Hindi mo kasama si Lord. Yun ang talaga nakakapagod. Spiritually drained ka talaga nun. Drought ka talaga nun. Pero yung napapagod, iba naman yung napapagod ka, pero kasama mo ang Lord Di ba? Biglang na-impress lang sa akin yung footprints in the sand. Di ba? Yung bang akala niya, yung mga bawat hakbang na yun sa kanya pa, pero hindi. Yung pala, hakbang na pala ng Panginoon yun, tapos siya, karga-karga na pala ng ating Lord Jesus. Amen. So, ano po yung application po nito? Write one small thing you can do today. Kahit pagod ka na. Example lang po, no?
ginagawa naman po natin ito, mag-pray bago matulog, or kahit na po every moment, no? Talk to God. Be open to the Lord. Kausapin mo siya palagi. Or magbasa po ng isang verse. Ano ba yung isang favorite verse mo na mangungusap po sa iyo? Yung favorite verse na yan, diyan ka po yan pong i-meditate mo po. And then yung favorite verse po na, kung ano may favorite verse mo yan, diyan ka po kakausapin ng Panginoon. That would be your quiet time. Yan. Okay. Ako naman din. Yes. Inom ka muna ng tubig. Baka napagod ka na. Sige, ako naman. It's my turn para Sige po. makapagpahinga ka. Amen. Pagod. Okay, it's story time, no? Tayo muna ay mag-istorya, no? May isang estudyante, no? Itong storya na ito, may isang estudyante na halos araw-araw. Yeah, shout out sa mga estudyante, okay? So, itong estudyanteng ito, araw-araw, siyempre, pumapasok ng pagod. No? Bakit kaya? No? Laging puyat, laging nag-aalala at hindi makapokus, no, sa kanyang pag-aaral. No? Isang araw napuno na siya, no, itong estudyanteng ito. Sabi niya sa nanay niya, no, sabi niya, "Nay, ayoko nang pumasok." Sabi niya, "Wala naman akong natututunan." Sabi ng estudyante sa nanay niya. "Feeling ko," sabi niya, "palpak ako." Sabi niya, "Wala rin namang nakaka-appreciate." Sabi niya, pagod na ako, no? Tahimik lang ang nanay niya. Okay? Saglit. Tapos, ngumiti at sinabing ng nanay niya, "Anak," sabi niya, "naiintindihan kita. Pero alam mo kung bakit mo kailangan pumasok pa rin." Ang sabi ng nanay sa anak niya, tanong ng anak, "Bakit po?" Sabi ng nanay, "Dahil hindi mo sinusubukan ang paaralan." Sabi niya, "Nilalabanan mo ang sarili mong pagod." Sabi niya, "Dahil may pangarap kang tinataya. Hindi ka pumapasok dahil madali pumasok ka dahil may dahilan." No? So, natahimik yung estudyante, sinabi ng nanay, sabi niya, naluha siya. Naluha siya. Napagtanto niya, sabi niya, minsan ang tunay na laban, sabi niya, ay hindi yung mga exams, projects, assignments, kundi ang laban sa sarili mong pagod, takot, at duda. So, ano ang ibig sabihin nitong kwento na ito, no? Nung reflection natin dito sa kwento ng estudyanteng pagod na pagod. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, no? Brothers and sisters in Christ, minsan ang faith natin parang ganito rin, di ba? Sa kwento, no? Pagod ka na sa paulit-ulit na routine ng buhay mo, paulit-ulit na routine ng pagiging isang ina, ama, pagiging pastor, diakonesa, pagiging estudyante, no? Paulit-ulit na pagod sa mga pagsubok, ha? Feeling mo parang, walang nangyayari katulad ng estudyante, no? Pero ang tanong, para saan ka ba lumalaban? Yun po, no? Parang yung commercial, no? Saan ka ba gumigising? Ayan, Gumigising. no? Para saan ka ba lumalaban? Yun ang tanong, no? Kapag alam mong may dahilan, yung kapaguran mo, alam mo yun, no? Maaaring sa magawain mo sa bahay, pag-aaral mo, no? Dapat alam mo yung dahilan. Napapagod ka man dun sa pagiging estudyante mo, pagiging nanay at tatay mo, pagiging pastor, o paglilingkod mo. Pero alam mo yung dahilan ng kapaguran mo. So yun po yun, no? Kapag alam mong may dahilan yung kapaguran mo, kahit pagod ka, alam mo yun, lalaban ka pa rin, di ba? So, anong connection nito sa kwento natin, no? Katulad ni Apostle Paul, no? Sabi ko nga sa kwento natin kaya, na pagod din sa buhay. Sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ulitin natin, no? Ganda nito. "I have fought the good fight," all right? "I have finished the race," no? "I have kept the faith." O yun ang magandang laban. Kahit pagod na pagod si Paul, pero alam niya yung dahilan, alam niya yung reason, alam niya yung purpose, kahit pagod na pagod siya, no? "I have fought the good fight," sabi niya, "I have finished the race, I have kept the faith." No, hindi sinabi ni Paul na madali. Yan, no? Sa ating lahat dito, ikaw man ay nanay, estudyante, o anong ministry mo, o parang sinasabi mong parang ako na lang palagi,
pagod na ako, tingnan mo yung dahilan. Sometimes you need to know the purpose, okay? Yung layunin, but napapagod ka dahil alam mong may sense. Yun, no? Kaya tong si Pablo, hindi sinabi ni Pablo na madali, no? Pero hindi rin siya sumuko. Amen? Kahit pagod, kahit sugatan, no? Lumaban siya hanggang dulo. Yan ang maganda kay Pablo, no? So, tanong ko sa inyo, no? Tanong ko si Dear, pagod ka na ba, Dear? Ikaw ba'y pagod? Hirap sagutin, ano? Kahapon. Yun. Pagod ka na ba, kapatid, no? Pagod ka na ba sa routine o nangyayari sa buhay mo? Okay lang. Sabi ko nga, pero tandaan po natin, no? May lakas kang hindi galing sa iyo. Yes, Galing yon kay Lord. Kaya kahit pagod ka na, laban lang, dahil po sa biyaya ng Diyos, no? Diba? Kapatid, kung pagod ka na, tandaan mo, hindi base sa dami ng effort mo ang tagumpay. Kundi saan? Sa katapatan po ng Diyos. Hallelujah, no? Amen. So, keep showing up, no? Keep trusting, keep fighting. Amen? Keep fighting not on your own strength, but on His. So, yan. So, hilingin ko tapos na tayo. Pwede Praise bang God. ikaw naman mag-closing prayer? And then, Amen. bigay ko yung benediction. Sige po, hayaan natin that the Holy Spirit will minister before us through a prayer. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito at binigyan niya po tayo ng encouragement sa pamagitan po ng ating pag-aaral. So, let us pray. So, Lord, salamat po sa paalaala na kahit na pagod na po kami, may lakas ka po na handang ibigay sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kaming magpahinga sa presensya mo, O God, at magpatuloy po sa laban ng may pananampalataya. Ang kapahingahan namin, Lord God, ay manggagaling po sa iyo, Panginoon. Ang kalakasan namin, Panginoon, manggagaling sa iyo, Amang Banal. Lord, sa kabila ng aming kapaguran, sa kabila ng aming maraming mga alalahanin, no? We will keep on showing up na patuloy kaming mag-worship sa iyo, O God. Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, dakilang Diyos, na ang aming kalakasan ay sa iyo lamang po manggagaling, Panginoon. At bibigyan niyo po kami ng katatagan, bibigyan niyo po kami ng panibagong lakas, O Panginoon. Kaya Father God, Lord Jesus, and God the Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Lord, for ushering us, O God, at your heavenly throne, O Lord. And thank you, O God, because you are our strength. You are our healing, yung healing, Panginoon, of our physical, mental, emotional, spiritual, O God. Maraming salamat po, Panginoon. And this I pray, O Lord, sa aming mga kapatid na kasama po namin, Lord, dito. Ano man, Panginoon, yung kanilang mga karanasan po sa mga nagdaang araw, maging kanina, Panginoon, ay alam ko, Lord, alam namin, Lord, ni Pastor Edric na pinagpapahinga niyo po sila sa kanilang mga kapaguran at maging sa kanilang spiritual, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na patuloy na yumayakap. Ikaw po ang Diyos na patuloy na nagbibigay po sa amin ng kalakasan na hindi po kayang ibigay ng mundong ito. Kaya, Lord, the joy of our strength is only sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang namin matatagpo ang dakilang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus. And we love you, God, the Holy Spirit. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen. 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 Okay, sige po. At lahad natin yung ating mga kamay at Yes, Lord. ibigay po natin ang pagpapala, bendisyon ng ating Diyos. Mga kapatid, mga minamahal sa sambayan ng ating Panginoon, sa oras ng matinding pagod, po, huwag mong kalimutang may Diyos na hindi napapagod at nakakakita, nakakaalam, nakakadama ng iyong mga buhay, ng iyong sitwasyon at hindi sumusuko. Yan, no? Para sa atin. Sa mga sandaling gusto mo lang sumuko, siya ang magpapalakas sa iyo. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya lumakad ka ngayon, araw-araw, dala ang kapayapaan ng Diyos, ang lakas mula sa Kanya, at ang tapang na galing sa pananampalataya.
Hindi mo kailangan lumaban na mag-isa, kapatid, kaibigan. Kasama mo ang Diyos sa bawat takbang. Tumayo ka, lumaban at magtiwala, no? Sapagkat ang tagumpay ay tiyak. Ang Yes, tagumpay Lord. ay tiyak Amen. sa mga umaasa sa Panginoon. Amen, I bless you Lord now, Jesus. brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen, amen. amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Salamat po, salamat po. Thank Salamat you. po God bless sa us bawat isa sa all. atin, no, sa pakikinig at pagsama po ninyo muli dito po sa ating episode 2 ng Crossroads. Pagod na pagod ka na, pero kailangan lumaban. Kung nakatulong ito sa iyo, no, itong ating podcast na ito, kung nag-speak sa heart mo itong podcast na ito, share mo ito, no, sa isang kaibigan na nangailangan din ng podcast ng pag-asa sa kanyang buhay. Friend, kaibigan, hindi ka nag-iisa sa laban mo, and today, no, I want you to remember na po, you may be tired but you are not alone. Amen, Yes, no? amen. You may be tired but you are not alone. And God's strength is made perfect in your own weakness. So ito po ang inyong lingkod, host, Pastor Edric. And Beth. See you again next time. Dito lang po sa ating episode na Crossroads. Na po, ang susunod na episode na 3, episode tayo ng Crossroads 3, na po, na ano yung title, dear? Nasaan si Lord kapag ang gulo ng buhay? Finding God in chaos and confusion. confusion. Yun, ako, medyo matindi rin itong ating susunod na podcast ng Crossroads 3, ano? Nasaan si Lord kapag ang gulo ng buhay? So po yan po, no? Finding God in chaos and confusion. Yan po yung atin pong bibigyan ng pansin sa ating pong ng podcast. So friend, Stay faithful, stay strong, keep going. God bless. you. Good night. Amen. Shalom everyone. Shalom and God bless. Take Bye-bye. care. Take care po.